pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lynn ng dalawang property worth 1 billion pesos. Ang galing ng Rappler, 1 billion pesos. Biruin mo, puhunan nila 1 million. Tapos, lipad ng Dubai. Nakabili na ng worth 1 billion Baka pera ng Pilipino yan, ha? Oh. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Ang naipuhunan yung pera ng mamamayang Pilipino, Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Baka sa formally. Baka kickback doon. Na tayo hindi na magkamayaw kung paano uusad yung ating buhay, kung paano magtatrabaho at kikita, tapos sila nagpapakasasa. Baka doon sa formally. Imagine, napakaliit yung kapital, tapos isang taon lang, may 8 billion ka na. Diba? Tandaan nyo kung magkano yung kapital, mga bossing. No, tapos, pambuong Pilipinas, ang lakaran nila. Substandard nga doon yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka Parang meron din ako kilala dyan, Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ang daming yumaman. Ang daming yumaman. Di ba? Yan, mga diskaya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga diskaya, di ba? Kailan daw sila nag-umpisa? Lalo na sa mga flood control, 2016. Sino pa ang mga yumaman nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Marami mga kababayan. Eto, tingnan mo, ayan, yung dalawa na yan. Parehas Chino. 1 milyon ang kapital, pero nakakabili after 1 year nakabili nung is worth na 1 billion na property sa Dubai. Sino pa? Madami mga kababayan, sandali lang. Kasi inisa-isa ko yun. Habang yung bago ko matulog, mga boss chipamo, sir, inisa-isa ko yun. Na nandoon. Ang dami. Parmali scandal. Di ba? Tuloy. hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Edith Taiyang, Jack Yang, at yung Edith Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999. We try to get the side of Lynn and Yang. Sabi ni Sal 4017, no hope this week i-file na case versus decents the senators. Like sabi ni sa mga senators, malapit na talaga. Through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom na hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi na namin sila kaya mapakontempt diba? And as usual, nakaalis. Ganda si Lian Buwan, Maganda. Nagagandahan ako sa kanya. Tagal kong di nakakanood ng live, sabi ni Ma'am Bibang. Diba? Sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines na naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Oo naman. Ano ba gagawin? Ano ba na gagawin natin? Anong kaya ko? Madam tayo sa chat app. Download mo na yan. Okay. Pero yun lang napansin natin, puro checkwa. Sabi naman BG Badiola, puro checkwa. Yung mga kasapaka yung mga ng karton. Mga galamay ng karton. Mga bossing, kaya ko pilit at laging pinapaalala sa inyo, yung sinasabi ko na 1 million lang ang kapital at ang gusto na i-deliver buong Pilipinas, eto mga kababayan, may ganyang estilo din daw at hindi sa akin manggagaling at huhulaan ko manggagaling mga boss chipamo, sir, kanino? Kay dating Manila Mayor Lito Atienza. May Pilipino, may Pinoy na ganun din ang estilo, mga bossing, base po kay kay Lito Atienza, na
1 million din daw yung ipinakitang pinaka ano tawag doon? Pinaka kapital pero pambuong bansa ang nais. Sino daw ho? Pakinggan nyo ho. Nag-apply yan. Ayun ho. Nag-apply daw. Oh. Nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon mo nun ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco. I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Levise, kasama po ako ron. Oo. Nakita Yan ha, hindi nyo pwedeng sabihin, oh, epal, epal, laos ka na. Hindi nyo pwedeng sabihin. Kasi mismong kasama siya doon nung nagpapasa o humihimok ng prangkisa itong si Leandro Libiste. At ang napansin niya nga daw ho ay ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang o 1 milyong piso lang ang puhunan. Tapos ang pangako para sa buong Pilipinas. korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Oh. Ang isang kumpanya ang puhunan ay 1 milyon. Saan pupunta yung 1 milyon no? Di ba? Sabi ni Ma'am Eva Punsalan, hello Mark Ramos. O, hello din po sa inyo, Madam. At Cresandro Sasot. Biruin nyo. At nung nireject niya daw ho, ano ginawa? Kaya, agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Kaya ganun pa ho, mga kababayan. Yung napansin mo na, 1 milyon, duda ka na no? Saan pupunta ito? Saan makakarating 1 milyon nito? Tapos pambuong Pilipinas ang trip. Duda ka na Kumbaga, pagka biglang pinalitan nila, kagaya nung sinasabi niya, bumalik daw yung request, 1 bilyon na, parang hindi ka na maniniwala Di ba? Mababasura at mababasura mo na din ulit yun So, sir, natanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Agad binasura ko. Pero binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Bilyon, bigla. Ang layo ho ng 1 milyon sa 1 bilyon. Kailangan mo ng 999 million, no? And 999,999 pesos and 999 cents and 99 cents, no? Bago ka makarating ng 1 bilyon ho. Pero yun, dami nun. Oh. So, sir, natanong ko, saan ko muna 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Laurel Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. Saan kaya? Tanong natin sa Billionaire News, no? Hindi kaya naaprobahan yung kanyang prangkisa ay dahil kay Mami?